Hello guys, this is Dels. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa itong front fender ng ating Mio Gear na binaba ko siya, paano ko siya tinabasan at paano ko siya ikinabit. Okay? So turo ko sa inyo kung paano, sundan nyo lang itong video na tutorial ko para kung gusto nyo ring gawin to is pwede rin kayong mag DIY. Hello guys, good morning. So ito na yung ano natin, stock fender. Natabasan ko na siya. Actually kagabi ko siya tinabasan guys. Medyo madilim na kaya hindi ko siya na videohan. So pasensya na guys. Tignan nyo na lang kung paano ko siya tinabasan, kung ano yung itsura niya, kasi nakadepende rin kasi sa inyo kung ano yung gusto nyong design sa fender nyo, kung ano yung gusto nyong design na pagtabas. Okay, so sa akin okay na to yung ganitong design. Gagawin ko dito is pipinturahan ko na lang siya ng black sa gitna para mas maganda yung design niya, at clear top coat sa gilid para mas kumintab siya. Okay, so ito yung picture niya guys. Sundan nyo, tingnan nyo na lang yung idea ko paano ko siya tinabasan. Okay, tsaka ito guys, tinabasan ko rin dito sa likod ng fender niya. Ayan, so ganyan lang yung pagtabas ko dyan. Magkabilaan yan guys, same yan ng pagtabas. Okay, so kukulayan ko rin kasi yan ng color black dyan sa likod. Then niliha ko na rin pala ito guys. Bago nyo pinturahan, kung magbabalak kayong pinturahan nyo ulit, ilihan nyo muna ng 1,000. Okay, so dito guys, dito ko naman ikinabit yung fender clamp nya, yung bracket. Okay, so ang gagawin nyo guys is bubutasan nyo yan, yung lagayan nya ng bolt. Ayan, din ibubutasan nyo rin yung kakabitan nyo, lalagyan nyo ng fender clamp. Okay, so dito sa kabila nya, sa loob, ayan, yan yung nut nya. So lalagyan nyo yan ng nut. So bili lang kayo ng bolt na may kasamang nut, yung Allen bolt. Okay, then sa kabila same lang din, same lang din yung gagawin nyo. So ipapantay nyo lang yung ano nya, position nya. Okay, para hindi tabingi, hindi naman tabingi pag ikinabit nyo. Okay, so same lang, bubutasan nyo rin dito sa kabila. Ayan, lagyan nyo lang ng bolt. Okay, and ayan, so kulay black yung napili ko kasi para bumagay dun sa telescopic nya. Ayan guys, so ito yung itsura nya guys, no, pag nakabit nyo na yung fender clamp nya, yung bracket. Ayan, so pag nakabit nyo na yan is plug and play na yan. Ikakabit nyo na lang dun sa telescopic ng Mio Gear nyo. Okay, so ganitong klase yung fender clamp nya guys na mabibili nyo. Pwede nyo mabili sa Shopee or Lazada. So yung sa akin, nabili ko yun sa shop, medyo mahal yun, 100 plus, at saka bilhan nyo na rin ng Allen bolts kahit 4. Okay, so ito na guys, ito na yung modified fender natin. Nakulayan ko na siya. So ito yung kulay na gusto ko sa kanya. Ito yung design na trip ko para sa kanya. Yung kulay black sa gitna at kulay gray naman na glossy sa gilid niya. Okay, so hindi na po matte yung gray niya, kulay gray niya guys is glossy na po yan guys, glossy gray. So nilagyan ko lang, in-spray ko lang siya ng top coat na clear para mag-glossy siya. Okay, so guys, kakabit na natin siya sa ating Mio Gear. Let's go. So ito na nga guys, ito na nga yung final result ng ating modified fender stock ng ating Mio Gear. Okay guys, so kayo na lang yung humusga kung bumagay ba sa kanya, gumanda ba lalo yung ating motor guys. Para kasi sa akin guys is nagagandahan talaga ako pag nakababa yung front fender ng motor.
kagaya kasi ng mga 150cc pataas na mga motor is nakababa talaga yung front fender nila. Kaya maganda yung looks para sa akin pag nakababa yung front fender. Para sa akin parang ano na rin tignan to yung 125cc mo parang looks 150cc na rin pag nakababa yung front fender. So dito naman guys is kung ayaw nyo namang tabasan or ayaw nyo galawin yung stock ng Mio Gear fender nyo, is pwede nyo ring itry itong Dolphin fender na mabibili sa Lazada at Shopee. So itong sa akin is nabili ko lang to sa shop, medyo may kamahalan na lang sa shop. At guys, maganda rin ito, good looking din, aggressive din yung look nya. Marami na rin yung nakagamit nito like MIUI and Honda Click. So nakita ko rin sa Facebook na maraming nakapag-try nito, and pwede nyo rin itong i-try guys. So ayun guys, hanggang dito na lang po. I hope na nakatulong sa inyo itong video na to, itong tutorial natin. Kung gusto nyo mag DIY, sundan nyo lang yung video, tingnan nyo lang ulit, panoorin nyo lang ulit. I hope na nabigyan ko kayo ng ideas and tips kung paano ito gawin. So salamat sa panonood guys, yun lang po, and to God be the glory.